Okay, ginulat nga tayong lahat nitong si Yamaha nang bigla niyang ilabas ang kanyang Sniper 155 na 6 speed na nga at saka BVA at saka slippery clutch na rin mga ka-ride. So, dalawa nga nilabas ni Yamaha, isang 155 at saka isang 155R. Yun ang ating aalamin. Ano nga ba ang pinag-iba nung dalawang unit na to? So, intro muna tayo. Sa anggulo na to, talagang gandang-ganda ako sa motor na to. So ito nga yung 155R na Yamaha, liquid cooled, 6 speed, VVA, slippery clutch, single overhead cam. So yan yung specs niya mga ka-rides. Yung gulong niya 130 yung likod, yung harap 90/80. So same sila ng 150 na Duxo. Kung napapansin nyo, wala na siyang kickstart, so inalis na yung kickstart niya. So baka sabihin nyo, paano kapag ka nalubat? So hindi naman problema yan mga ka-rides, kasi mga bagong motor ngayon is wala nang kickstart, like yung mga NMAX, Aerox, mga yan, PCX, wala nang kickstart. So ito, yung oil niya is 850 ml na lang, unlike kay 150cc na 1 liter. So binaliit yung oil niya, so mas makakatipid ka doon sa maintenance, no? Kasi mas mura yon. Ngayon yung sprocket niya 46 na rin, unlike kay Sniper 150 na 42 ata. So correct me if I'm wrong, no? So ito 46 na, ibig sabihin mas malakas na yung hatak nito. Okay, yung basic na specs niya nabanggit na natin. So banggitin na natin, punta na tayo kung ano nga bang pinag-iba ng dalawang unit na to. Itong si 155 at saka si 155R. So hindi lang siya R ang dinagdag. So maraming nabago sa 155R kumpara kay 155 lang. So pag-usapan na natin to mga ka-rides. So ito si 155R, yung gulong niya naka-IRC na brand. Okay, maliwanag, IRC. So dito naman tayo sa standard. Okay. Yung gulong niya is Maxxis brand. So Maxxis, hindi siya IRC, yung gaya ni Keyless, no? So yan yung pinag-iba nila. Although yung size is pareho naman sila. So ayun, unang-una, gulong ang pinag-iba nila. Pangalawa, itong si Keyless, kung napapansin nyo yung caliper niya, dual piston. So, pagka dual piston, ibig sabihin, mas maganda yung function ng preno niya, mas makapit. So, ito si Keyless, yung dual piston ang caliper. Okay, maliwanag. Heto naman si standard. Kung napapansin nyo, yung caliper niya, di ba? Unlike kay Keyless na dalawa nga, ito is single piston lang. So, isa lamang si, Keyless doon. Ngayon naman, sa seat. So, ito si Keyless, no? Kung napapansin nyo, itong upuan niya, ayan, marami siyang tahe. Meron pa siyang sa gitna, space, parang space, no? So yan yung si Keyless, upuan. Punta taman tayo kay standard. So ayan naman kay standard. Kung napapansin nyo, plain lang. Okay, no? Wala siyang tahi sa gitna, wala siyang space, hindi gaya ni Keyless na marami nga siyang tahe. Pang-apat, of course, ito, mayroon siyang charging port. Itong si Keyless, no? At saka, of course, Keyless siya. So, isa yan sa pinakamalaking advantage niya kay standard. Para saan yan? Para po yan sa upuan siya rin. Case lang po kasi na malobat yung battery. Okay. Yan po yung manual. So, okay, punta naman tayo kay standard. Bubuksan natin yung panel niya, i-on natin. So, ayan, kitang-kita nyo, fully digital siya, mga ka-rides. Mayroon siyang VVA, ayan, mayroon siyang RPM, odometer, tsaka ito, meron siyang button sa gitna which is makakaselect ka kung alin mo, kung gusto mong iset
yung parameters mo. For example, ito, trip 1 kung kailangan gusto mong sukatin yung biyahe mo. Trip 2, parang trip 1 din yan. So, trip 2 lang siya. Nakadepende lang kung saan mo siya gagamitin. So, ito naman yung orasan niya. So, mayroon nga siyang built-in na orasan, no? Yan. Ito naman yung kilometer per liter niya. Saka average na running mo sa per kilometer. So, ayan yung odometer niya. Signal light po, double check. Okay, so ayun nga mga ka-rides, yung mga advantage ni keyless ni 155R kay 155 lang, no? So keyless siya, may charging port, yung tire niya is IRC, so mas branded. Tapos yung caliper niya dual piston na, so mas maasahan mo siya. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa disadvantage ni keyless. Unang-una sa remote, kapag nawala, nasira, 4,000 yan. So, nasa inyo pa rin. Sa mga accessories, pag-uusapan natin. So, sa mga existing na accessories na mayroon ngayon sa Sniper 150, na nakikita ko na compatible dito kay Sniper 155, is unang-una, shifter. Parang yung shifter na available ngayon sa mga 150 is pasok siya. So, sa tingin ko lang, pasok siya. Ayan mga ka-ride, shifter. Pangalawa, mags. Asio mags, pasok siya. Pasok sa Asio mags. Okay. Isa pang nakikita ko sa elbow ng pipe. Ayan. So, mukhang pasok siya. Yung elbow niya is pasok na pasok sa Sniper na 155. Yung elbow ng 150, no? Ayan. Isa yan sa nakikita kong accessories na pasok. Pangalawa, yung oil filter niya. Oil filter ng 150 tsaka ito is pareho. So ayun, mayroon na agad accessories. Okay, ngayon alamin naman natin kung may stock pa ba tong motor na to o may makukunan pa ba. Tara. Kasi yun ang expected na delivery namin. May stock ka pa ng 155, boss? Yung itim na lang sir. Yan na lang, wala na may-ari. Ano yan, standard? May ano ka ba niyan? Computation? Wala pa kami para sa installment ngayon. Cash muna. Cash muna. So priority muna yung cash. Kayo pa lang ba mayroon? Hindi ko lang sigurado sir. Ibang Yamaha wala ka. Pero magkano cash niyan standard? 117,900. Yung EBS? 123,900. Okay, sige. Ay, EBS. Hindi pala siya EBS, no? Keyless lang. Sorry. Kailan magkaka-stock na ulit, boss? Baka next month. Next month na? Konti lang dumating. 6 na piraso. Naubos na.